Kung madalas po kayong manood ng aking mga videos, isa po sa mga paborito kong mga alagaan ay yung mga varieties po ng snake plants. Nakikita nyo ba itong aking snake plants na ito? Kita nyo po ang haba na yan at ang laki, no? Pero meron pa pong tinatawag na Ehrenbergia Samurai, Ehrenbergia Banana. Ito napakatigas po nito, no? At sabi ko nga, medyo matulis po yung dulo nito. Kaya hello everyone! This is Sir Misunao, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga pag-uusapan natin? Tiyak matutuwa po yung mga snake plants fanatics dyan, ano, sa mga nag-aabang ng mga updates, bagong varieties, care tips about snake plants o Sansevieria, para po sa inyo to, no? Meron po ako sa inyong i-flex na alaga ko po na snake plants. Isang variety siya ng snake plants na talaga namang lumaki na sa akin at talagang gumanda, no? Ito po yung Ehrenbergia Swain F. Oh, parang Swain F. Parang ganyan, na medyo mahirap bigasin, no? Ex-baker. Lalagay ko na lang po dyan yung pangalan kasi po medyo mahirap tatasin, ano, itong Ehrenbergia na to. At pero mas kilala siya sa common name na, ano nga ba common name nito? Blue Sword, Sansevieria Blue Sword. Yan yung itawag natin dyan, ano. At siguro naka-intriga na kayo kung anong klaseng snake plants yan, ano. Baka meron na po kayo nito, hindi nyo lang alam, ano. At sasabihin ko po yan sa ating pagbabalik. Kaya kung ready na kayo, mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back, mga ka-MDP. At ngayon nga po, nakikita nyo ba itong aking snake plants na ito? Kita nyo po ang haba na yan at ang laki, no? Ito yung tinatawag nilang Blue Sword. Yan na lang po itawag natin kasi yung pangalan niya medyo mahirap bigkasin, ano? At ito po ay uri ng Ehrenbergia na Sansevieria, no? Marami pong klase yan. Pero sabi ko sa inyo, nakuha ko lang po yan, ganito lang kaliit, oh. Ganyan. Galing po sa ibang bansa. I think yung seller nag-i-import siya ng mga snake plants. Tapos maliit lang, ganito lang siya kaliit. Tapos ang kanyang mga potting mix is coco peat nung nakuha ko siya. Tapos nagulat ako, siguro mga ilang taon na rin to sa akin, ano, medyo matagal na rin. At ito ay mayroong mga 5 piraso. Pero yung iba na out ko na po, ito na lang yung nag-iisa at natitira sa akin, ano. Kaya naman sobrang inaalagaan ko siya. At yan ang pag-usapan natin, yung pag-alaga nito. Tapos pag-usapan na rin natin yung iba't ibang mga bagay pa about these plants, ano. Para kung halimbawa magkaroon kayo o kung meron kayo, and alam nyo po yung treatment na ibibigay sa kanya, no. Kaya po tingnan natin ang malapitan, papakita ko sa inyo. Kung madalas po kayong manood ng aking mga videos, isa po sa mga paborito kong mga alagaan ay yung mga varieties po ng snake plants, ano. Napakadami po nating iba't ibang klase. At isa nga po ito, no, yung Ehrenbergia Swain F. Ex-baker. Yan yung pangalan niya, no. Actually, ito po, napapagkamalan siyang robusta, no. Pero ibang klase po yung robusta dito dahil medyo maliliit yung kanyang mga dahon, ano. Blue robusta, hawig din siya. Pero ito po kasi sobrang haba, ano, nung nilalaki niya. At talaga pong yan, makikita nyo na para siyang mga sword, kaya siguro siya tinawag na Sansevieria Blue Sword, ano. Makikita po natin yung mga dahon niya, may mga outline din siya, no, nakatulad sa mga ibang Sansevieria. Ang nakakatuwa lang po kasi dito sa halamang ito, para siyang nakakabuo nung katulad po dun sa mga succulents, ano, yung farina na kulay blue, no. Kaya medyo maingat din tayo minsan kapag halimbawang nililinis natin kasi kapag halimbawa pong hinawakan mo, medyo nawawala yung pagka blue, no, natatanggal yung kanyang mga farina. And yun po yung nagpoprotekta sa kanya, no, sa
sa sobrang init, sa sobrang tubig, ang nangyayari po, yung pong mga puti-puti na yon na parang kulay blue, siya po yung nagsisilbing protection, no? So kapag nililinis natin siya, pwede naman siyang basain, and pag natuyo, okay lang, ano. Pero medyo maingat tayo. Ito po kasi napakadaling alagaan, katulad din po ng treatment dun sa mga plants natin, ano, na snake plants. Hindi niya kailangan ng sobrang init ng araw. Ang kagandahan po dito, kahit po shaded, no, basta medyo may pagka bright lang po, okay na. At pwede rin po siya sa filtered sunlight, ano. Kapag yung lupa naman pong gagamitin, katulad ng ginagamit natin na buhaghag na lupa, ako sa mga snake plants ko, ginagamit ko po yung aking MDP soil mix, ano, yung timpla ko po para sa mga cactus and succulents. And ayan po, fast draining siya, mabilis siyang matuyo, ano. So okay na okay po yan. Napakaliit lang po nito, no, nung nabili natin. So probably mga 1 to 2 inches lang po yung laki niya. Pero now, ang laki na po nung kanyang in-improve, ano, at ang haba na. So minsan ang nagiging problema nito yung scale, insect, ano, yun yung kadalasan po. Minsan magkakaroon ng puti-puti, yan, at ang gagawin lang po is talaga pong yan, tatanggalin nyo lang ganyan. And minsan naman po yan, kapag hindi siya natatanggal, pipilit na lang natin, ano. Pero ang importante po sa lahat, dapat po alaga siya sa pag-spray ng mga insecticides, no. For example po, yung Sevin, yan po yung ginagamit kong isa para po dun sa mga scale insect. Kasi ito po mahirap, pag iriripat mo pa, magagalaw pa yung kanyang ugat, ano. So ang ginagawa ko na lang po, kasi ang practice natin before, kapag meron ng scale, talagang at malala na, talagang yan, tatanggalin na rin po natin yung lupa. Kasi bakit dyan rin po pumunta yung mga scale, ano. Pero ang ginagawa ko na lang po, inaagapan ko siya ng paglilinis, no, sa pamamagitan ng mga brush natin. Tapos pag i-spray po, ano, ng insecticide, para hindi na po ganun kagrabe at magalaw pa at magkaroon ng transplant shock yung ating mga halaman. So kung halimbawang malala, ayun po yung time na talagang magpapalit na tayo ng mga lupa. Pero pag ganito po, ayan, nililinis-linis lang po natin yan at ini-sprayan po ng insecticide, ano, kung pa isa-isa lang naman yung mga nakikita nating scale. Kasi po ganyan talaga yung sakit ng mga snake plants, ano, at yan yung papatay talaga sa kanila eventually. Kaya nga po sabi ko, yan, ingat-ingat lang po tayo at lagi po nating check kung merong mga insekto na talagang namamahay dyan sa ating mga snake plants. Ang kagandahan po ito, maganda po yung kanyang tubo, ano, upward, no, at ang ganda ng simbolismo pag upward, dahil parang growth and success yung kanyang simbolismo. Ito po ay isang uri ng Ehrenbergi, ano. Yung mga Ehrenbergi, nagkakaiba lang din sila dun sa mga varieties, ano. So isang variety yung Ehrenbergi, pero meron pa siyang sub na varieties. For example, ito po yung Swine F X Baker. Pero meron pa pong tinatawag na Ehrenbergi Samurai, Ehrenbergi Banana. Yan po, ano, mapapansin natin, pare-pareho sila na ganyan, no. Pasalit-salit yung kanilang mga pinakadahon, ano. Yung iba lang maliliit, yung iba matataba na parang sa banana. May mga dwarf samurai na tinatawag, pero Ehrenbergi po yung kanyang pinaka variety, no. Nakakatuwa sa kanila, marami po yung nagagandahan sa ganito, no, kasi mga sul nga po yung kulay niya, unlike nung normal nating nakikita na mga snake plants na talagang green lang, ano. Pero this one nagiging parang blue, no, paminsan, tapos parang blue green, no, pero hindi siya nagiging parang yung light green na nakikita natin sa mga snake plants, ano. Kaya kakaiba siya. Tapos lumalaki rin siya, no, ng mahabang mahaba. Yan. Ito po maganda rin, ano, dahil alam niyo naman ng mga snake plants, naglilinis po yan ng
talagang hangin, ano, at nag-absorb ng toxic sa hangin. At the same time po, malakas magbuga ng oxygen. Kaya maganda sa kalusugan natin. Pagdating naman po sa pagdidilig sa kanya, kailangan lang po dito kapag tuyo na yung lupa, ano. Katulad din po ng mga snake plants na parang succulents, nakakapag-hold sila ng tubig, no, o nakakapag-imbak, store ng tubig sa kanilang mga dahon. Kaya po malalapad at matatabay dahon yan, ano. In that way po, kayang-kaya niyang mag-survive kahit konting-konti lang pong tubig yung inyong ilalagay, or konting-konting tubig lang po yung matanggap nila. So ito po, hindi kailangan dilig ng dilig, ano, kasi kung halimbawa po na mababad yung inyong mga halaman dun sa tubig, ang maaari po mangyayari dyan is magka-root rot, no, or mabulok po. Una po niyan titirahin, makikita nyo manilaw-nilaw na mamashi-mashi yung dahon, at pag lumambot po yan at kumalat, ang mangyayari po niyan, didilaw din po yung iba, no, at yung stem niya, kapag yun yung talagang inabutan ng fungus, talaga pong mamatay. Dahil kapag halimbawa pong laging basa yung lupa ng inyong mga snake plants, makakapag-develop po yan ng fungus, at yung fungus po ang papatay dun sa inyong halaman, ano. So ugalian din po nating magdilig ng fungicide, lalo na po kapag tag-ulan, ano. Kung ang inyong mga snake plants po or ang inyong mga sansevieria talagang rain or shine yung pwesto, dapat po kayong mag-spray ng fungicide at least once a month, no, para po maiwasan natin yung pagkakalat ng mga fungus na nagiging sanhe para maging mashi-mashi yung kanyang mga dahon, lumambot at mamatay. So ito, napakatigas po nito, no. At sabi ko nga, medyo matulis po yung dulo nito, kaya medyo mag-ingat po kayo, no. Kasi kapag halimbawa pong natusok kayo niyan, medyo makakasugat din, ano. Pero ingat-ingat lang po, ano. So yan lang naman po yung ating aalaga, ano. Pag sa pag-fertilize naman po, kapag taba na po yung lupang ginamit nyo, no need na para mag-fertilize. Pero kung gusto nyo po, pwede kayong maglagay ng Osmocote, yung slow release na fertilizer, o kaya Nutricote sa inyong mga sansevieria. Kapag halimbawa po na tumagal na sila ng 3 to 6 months, pwede nyo na pong lagyan yung inyong mga pating mix, no, at budburan ng mga pataba, para po mapanatili yung malusog at maganda rin sila. Ang kagandahan lang po dito sa ating yan, blue sword, nagiging attraction po siya, no, kapag halimbawang i-display sa ating bahay, lalo na po kung halimbawa gusto nyo po ng takaw atensyon na pag-display ng halaman. Ito po, pwede nyo pong ilagay, ano, kasi nakikita nyo yung kanyang mga pasigsag-sigsag, tapos meron parang mahabang mga dahon, kakaibang attraction yung mabibigay sa inyo, tapos malaki pa, no. Bagay na bagay sila na talagang maging additional sa inyong mga collection at kapansin-pansin, ano. Kaya naman ito, isa sa mga natutuwa akong snake plants sa aking mga koleksyon. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na po yung ating video about sa pag-aalaga nitong ating yan, yung blue sword na sansevieria natin na napakaganda at napakalaki. Actually, hindi pa po ako nakapagparami nito kasi iniintay ko na magkaroon ng pups, no. Pero ito po, taon na sa akin, hindi pa siya nagkakaroon ng pups. So, iniintay kong maging magulang yung kanyang mga roots. Kasi kapag naging magulang po yung roots niyan, tsaka siya tutubuan ng mga pups, no. Actually, ito na lang po yung natitira kong variety. And kaya gustong-gusto ko rin na magkasuloy na ito, no, para lumaki. So, ayan, thank you so much mga ka-MDP sa inyong panonood ngayong araw na ito. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, lalo-lalo na yung mga usapang snake plants, ano, marami po tayong ibibida sa mga susunod nating video about sa mga iba't ibang variety natin ng snake plants. Papakilala ko po sila sa inyo. At ayan, i-click lang po yung subscribe button
button, pati po yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermes Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MTP, and this is Hermes Sunaho nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye.